Hello mga mamis, for today's video, ang gagawin ko ay super gandang cake char. Hindi totoo, nagandahan ako, nagustuhan ko to. Kaya lang medyo mahirap siyang gawin. Vanilla tong cake na to. Tapos 6 by 3 lang talaga yung size. Kaya lang, umabot yata to na siya ng halos nasa 5 inches yung height. Kaya ginawa ko, tinapyasan ko kasi tumataas na masyado. Siyempre, mas mapapagastos ako sa icing. Though madami talaga ako nagamit na icing para sa cake na to. Yung pinaka final frosting niyan, nilagyan ko siya parang cream or manilaw-nilaw based doon sa sample. Kaya lang, minsan pag gumagaya ako ng kulay ng icing sa sample, hirap na hirap ako kasi minsan dahil ba sa ilaw or what, kaya ang hirap gayahin. Tapos ayan na, nag-start na ako maglagay. Floral cake nga pala ito, so naglagay na ako ng medyo ang hirap. Pinag-practice ko pa ano ba yung tip na ginamit ko dito. Syempre hindi ko memorize, so mga nakailang tip yan ako bago ko nagamit. Ito yung tip nga pala na ginamit ko, wala siyang number, so I don't know. Sa side na yan, sobrang hirap mag-pipe talaga ng bulaklak na mga ganyan kasi hindi mo alam kung paano siya ilalagay. Ewan ko lang kung baka ako lang nahihirapan na yan. Tapos ayan na nga, talaga nag-struggle na ako maglagay ng flower na yan sa gilid. Hindi ko nga alam kung totally nagaya ko yun sa inspo eh. So, ayan na nga, ganyan lang siya. Di ba, makita nyo nakaharang yung kamay ko. Kasi pag sa side talaga, ang hiyap. So, ito naman, nag-try ako. Teka nga, baka ito ibang tip yung ginamit. So, nagsubok ako dito. Ito yung tip na ginamit ko para dyan. So, napansin ko, teka, sobrang laki. Kaya bumalik ako doon sa mas maliit na petal tip na ginamit. Wala kasing number, kaya I don't know kung ano. Tapos, so patuloy lang ako, ayan, yung sa kulay, medyo sabi ko para malayo sa sample talaga. May time kasi, ang hirap maghabol ng kulay, lalo kapag yung sample inspo mo ay buttercream, di ba? Ang buttercream is may pagkamanilaw-nilaw minsan. Ang hirap siyang i-achieve kapag sa whipped cream kasi matte finish siya, 'di ba? And then itong mga leaves na yan na kulay pula, ito yung tip na ginamit ko. So ayan na nga, 'di ba? Ang ganda tignan nung parang combination niya na light color na bago mag-red. Basta red or manilaw ni orange, ganun yung kulay niya, 'di ba? So, ayun yung cake niya. Ganyan lang talaga. Nag-practice din ako. Ito ba yung tip na ginamit o what? Minsan, hula-hula hoop talaga pag ganyan. Pag unsure tayo sa tip na ginamit. Tapos, eto na. Nilagay ko na yun sa dedication. Hindi ko to ginamitan ng sabi ko, ipapipe ko ba yung dedication or igagawan ko ng fondant? Sige na nga, baka mamaya may design sa gilid. Magkamali ako ng sulat sa dedication, mahirap mag-erase. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, sige, gawan ko na lang ng fondant. Total, medyo maganda naman yung price nito. At saka, parang feeling ko bagay yung fondant na ginamit, yung fondant yung gagamitin sa sulat para walang mali. Tapos, so ito na yung outcome niya, 'di ba? Ito yung ginamit ko para sa fondant cutter nga pala na ito. Medyo struggle lang siyang gamitin kasi maliit lang siya masyado. Tapos, ayan na yung outcome niya, 'di ba? So, ginawan ko na yan ng video, kinuhaan ko na kasi nagandahan talaga ako sa design niya na ganito lang. Wala yan siyang draggies na nilagay. Ganito lang yung sa inspo, walang draggies. Ito na yung twist na part, diba? Tara! Ito na yung ginawa kong sili. Kasi mahilig daw sa sili si customer. Parang sa F1 yata. Tapos, ayan yata yung sign, yung sili. Kaya, ayan, nilagyan ko na ng sili. Tapos, konti lang yung sa gilid. Kay baka mamaya natawa nga sa akin si customer kasi sabi niya, lagyan ko daw ng sili para napaisip ako na slow motion ako na, sili ba totoo or yung fondant lang. Pero syempre, sabi niya, yung fondant lang, diba? Wala lang, pero maganda naman yung kinalabasan ng sili ko kasi mukhang realistic naman siya and madali lang siyang gawin. Hindi ko na tinadad ng sili, baka mamaya baka isipin na ng customer hindi na siya maganda kalabasan pag sobrang dami. So, ito na yung final outcome. Yun lang mga mami, salamat sa inyo. PLM. Ciao!